What is differentiated approach? Differentiated approach means using different methods, techniques, strategies, or solutions for different situations, learners, groups, instead of treating everyone the same. So, ibig sabihin, marami po tayong mga bata, yung tinatawag nating diversity of learners. Ibig sabihin, pagkakaiba-iba ng ating mga estudyante. Meron tayong estudyanteng fast, meron tayong slow, or meron tayong average. So, hindi lahat ng estudyante ay pare-pareho. So, kung pare-pareho ang gagamitin nating instructions ng pagtuturo sa kanila, mayroong mga batang maiiwan. So, we as teachers, dapat tayo ay maraming alam na iba't ibang strategiya ng pagtuturo. So, kinakailangan natin gamitin ang iba't ibang techniques ng mga differentiated activities and differentiated yung mga games na kung saan matututo ang ating mga estudyante. Dapat marami po tayong alam. Hindi tayo magbibigay ng mga instructions na hindi naiintindihan nating mga estudyante. So, dapat lahat sila ay kukonsider natin. Na halimbawa, sa aking mga estudyante, meron kasi akong mga bata na hindi pa marunong magbasa nung sa simula, and then meron din po akong may mabagal, merong mahina. So ginagamit natin, malalaman po natin yung mga kahinaan ng ating mga estudyante, yung weaknesses nila, kung gagamitan natin sila ng assessment. Kasi magagawa natin yung differentiated instructions kung alam natin yung weaknesses and strength ng ating mga estudyante. So napakahalaga yung assessment. So gumawa po ako ng sarili kong assessment para po malaman ko kung saan yung mga abilities nila, ano yung kakayahan nila, especially in reading. Kasi nagturo nga po ako ng grade 1. At nakita ko, merong nakakabasa, meron namang mahina, meron namang mabilis. So, sa pagpapabasa sa mga ginagawa kong activity, dahil yung aking ginawang level dun sa assessment, meron akong 7 levels. So, binibigyan ko sila ng activity base o ng mga kanilang babasahin, depende dun sa kaya lamang nilang basahin. So, meron sa isang grupo, nasa level 1, meron naman sa pangalawang grupo, sa kanila naman yung level 2, sa pangatlong grupo, nasa level 3 naman. So, depende, ang binibigay nating mga guro, depende po yon sa kakayahan or sa ability ng ating mga estudyante. Yun po yung tinatawag nating differentiated approaches. Gagamitin natin yung approach na yon base sa kakayahan ng ating mga estudyante. Sinabi ko sa nauna kong video, ang pag sinabi nating approach, ito yung pinaniniwalaan mo kung saan matututo ang iyong mga estudyante. Kung alam mo ang mga kahinaan ng iyong mga estudyante, mas madali mo itong magawa ng differentiated instruction. So, makakagawa ka ng iba't ibang games. Merong iba na kapag alimbawa sa isang grupo, pag mayroon silang tinuturo, ito ay sa kanila, halimbawa, story, sa mga kwento. So, mayroong bata kasi na hindi pa makakakuha dun